natin. So, maganda din talaga yung nag-garden tayo kasi, 'di ba? Nagbibigay yun ng health sa katawan natin. Ito yung gusto ko sa bahay, yung may puno. Yan, mapuno, 'di ba? Tapos marami kang maririnig ng mga ibon. Dito natin ipaglilipat yung mga kamatis, mga sili. Yan, lahat ng bibili nating seeds na itatanim dito natin itatanim maliban sa malunggay kasi ang malunggay ay puno at kapag once na tinanim na natin dito, hindi na siya pwedeng tanggalin. Like for example, lilipat kami. Yung mga kamatis, ano naman yun sila? Dito lang yung mga temporary vegetables natin ilagay. Tumubo na yung damo dyan. Limang container yung pagtatamnan natin ng mga vegetables natin. So, enough na yan. Itong compost natin kailangan natin diligan para mabulok ba? Mabilis mabulok. Diligan lang natin para mabilis ma-decay. Ganda oh. So we're back na here inside, guys. Hanap muna ako ng makakain ko. Gutom na, gutom na. Maganda talaga kasi nag-garden tayo. Alam mo kung bakit. Isa yun sa mga activity na nagdudulot ng health sa ating katawan. Nagiging healthy tayo kasi syempre nakaka-exercise tayo, naaarawan tayo sa labas. Kasi alam nyo guys, sabi ni husband, kapag ang tao hindi naaarawan, nagiging depressed pala yung tao. Kaya pala napansin ko kasi, sabi ko sa kanya, bakit ganun? Bakit nung mga winter time, lagi akong nadidepress sa loob ng bahay lang kasi. Tapos, sabi ko, ba't ganun? Ba't pag maaraw, parang ang saya ko, ganyan, parang ang energetic ko. Sabi niya, ganun talaga, yung lamig talaga nagkukos ng depression, sabi niya. Lalo na kapag hindi naaarawan yung balat natin. So,
Kaya ngayon na maaraw na nasa spring na kami, yun yung ginawa ako. Yung lumabas, yan, mag-garden. Kasi maliban sa dinidistract na tayo para hindi tayo makaisip ng mga negativity, lalo na kasi ngayon, alam nyo naman, homesick pa. Di ba? Tapos namimiss mo yung mga bagay-bagay sa Pilipinas, ganyan. Hindi mo talaga maiiwasan na ma-depress. Lalo na kapag nag-iisa ka lang lagi, araw-araw. Kasi yung husband ko may work. So, pero ngayon, alam mo, nasa desisyon din ng tao minsan. Nasa mind natin yun. Kasi ngayon, every time nakakaramdam ako ng depression, yung, alam mo yung pagkapag-feel ko na mag-a-atake na siya, sabi ko sa isip ko, wag mong pagbigyan yung depression, wag mong pagbigyan yung sadness. So, nakokontrol naman pala. So, mag-order ako sa Shopee. Bayaan. Sa Amazon, yun, talong. Tapos yung okra na mahahaba na pinas din. Tapos yung alugbati na pula. Kasi guys, yung alugbati nila dito, kulay puti yung tangkay. Hindi yun malasa. As in, nagtry ako. Pinry ko siyang igulay. Hindi siya masarap. Iba talaga yung red. So, yun yung hinahanap ko. Sabi ko kay husband, orderan mo ako niyan sa Amazon. Sabi ko, talong, patola, yan, patola, alugbate. Yung okra na meron kasi ako dito, Star David yun. Yung okra na yun, ganito lang kahahaba. Yung okra sa Pinas yung gusto ko. Yun, so far yun. Minsan, nakakalimutan ko na rin kumain ng kanin. Ano ba yan? Kasi yung binili naming bigas, kasi nga, hindi kami nakabili ng jasmine rice. So, nag-try kami bumili dyan sa dollar store. Parang 7-Eleven sa Pinas ba? Hindi, masarap. Ang tigas. Sabi ko, ano ba? Magbili na lang kami ng jasmine rice sa day off niya. Tapos, ayun yung ihahalo na lang doon. Itong mga ibon na to, maingay talaga. Kapag nagluluto ako, pag narinig nila yung sagit-sit ng mantika, pag narinig nilang may kausap ka sa cellphone, hindi yan sila titigil, papanasin yan sila. Wala ng baka to, pinadala ko na lahat to sa work niya. Mga katrabaho niya guys, Diyos mio, tuwing lahat na lang ng niluluto ko, gustong-gusto nila, mga Pinoy food na niluluto ko, gustong-gusto nila. Kahapon nagluto ako ng chicken curry. Ay, aba. Yun na naman. Pak na naman. Lagi nila ako ini-encourage eh. Sabi nila sa akin, magpatayo daw ako ng restaurant someday. Kasi sabi ko, walang magawa dito. Hindi naman ako nakaka-work. Yung iba kasi sa Facebook, totoo lang, naaawa man din ako dun sa mga Pilipinas sa Facebook ba. Yung nag-vlog sila, naawa ako man din sa kanila kasi ang dami nilang basher. Kaya ako hindi ko binablog asawa ko sa Facebook eh. Daming basher. Yung pag hindi napuno yung mga mata nila, ibabash ka. Kapag napuno naman, inggit naman, bash ka pa rin. Alam mo, mas maganda pa yung mga American people, nakakaintindi sila. Saka hindi sila basher sa mga gano'n na hindi ka magaling mag-English. Sabihin nila, your English are good. Ganyan. Kaya nga nakakahiya kasi minsan kapwa mo Pinoy, kapwa mo Filipino, sila pa yung mga mahilig below the belt na mag-comment, ganyan, below the belt na yung mga babash sa'yo. Kapwa mo Filipino. Nakakahiya, diba? Diba nakakahiya talaga? Kaya sabi ko, ano ba yan? Napaka-toxic talaga minsan ng ugali ng mga Pinoy. Gusto nila perfect lahat. Alam mo yun? Kaya mahirap mag-vlog na buhay-buhay mo. Grabe, ang daming perfectionist sa Facebook. Sabihin, nasa Amerika ka na, gagawin ka lang katulong ng asawa mo. Sabi ko, isip-isip ko lang, bakit kapag Pinoy ba asawa mo, Disney princess yung buhay mo? Diba? Bakit kapag Pilipino ba na pangasawa mo, Disney princess ka ba? Magiging Disney princess ka? Baka mas malala pa. Kapag yung pangasawa mo, may bisyo pa, diba? Babaero pa, nananakit pa. Akala kasi nila,
Alam nga naman, kung ako ang lalaki, syempre hindi din naman ako mag-aasawa ng babaeng tamad. Kaya ka nga nag-asawa. Diba? Para magtulungan kayo. I mean, hindi yung nagtatrabaho yung asawa mo, tapos ikaw nakahilata lang maghapon. Ano yan? Diba? Asan dun yung unity na tinatawag? Kaya nga, yung ibang Amerika mas gusto nilang Filipina kasi hindi naman sa gawing katulong ka dahil Diyos niyo, Marimar, napakamaling mindset yun. Siyempre, you are working both together para sa future niyo eh. Mga Pinay na nagko-comment sa Facebook, sabihin, gagawin ka lang katulong niyan. Eh, bakit? Katulong bang tawag dun? Naglilinis ka ng bahay? Siyempre, bahay niyo yun, nalinisin mo. Nakakahiya naman, di ba? Na nandiyan ka, nag-asawa nga siya para may katuwang siya sa buhay, tapos yung bahay niyo ang dumi. Di ba? Yung hugasan niyo ang dami. Di ba? Parang mga ganun, nakakaloka sila, no? May ganung comment, di ko mag-gets bakit ganun yung utak nila. Ako, totoo lang, dito sa bahay, halos ako gumagawa. Ako kasi, mabilis ako kumilos. Kapag siya, bawa, naghuhugas ng plato. Minsan, naghuhugas din yan. Naku pa yung asawa ko kapag nagluto, yan, Diyos mio, guys, sabi ko sa'yo, konti lang yung niluluto, pero ang dami niyang gamit. Ang dami niyang mga measuring cups, mga ganyan-ganyan. Ako pag nagluluto, kasi syempre, Pinoy tayo, tansya-tansya lang yan. Yung asukal, tansya lang yan. Or yung asin, tansya lang yan. Basta yung mga ganon, nagluto siya ng pancake. Talagang kailangan may measurement, may measuring talaga siya. Eh ako pag nagluluto, tansya lahat eh. Perfect din naman yung labas ng pancake. Kaya pag nagluto yun ng pancake, ang daming hugasan. Diyos mio, Marimar. Sabi ko, ako na lang magluto. Pero, pag naglo-laundry, sabay din naman kami. Sabay kami nagtutupi. Yan. Naiintindihan ko naman siya kasi sumapagod. Pagod siya eh. Galing trabaho. Ikaw ba naman paramedic, tapos nandaan yung pasyente araw-araw, tapos minsan matataba pa, mas mataba pa sa kanya, mas malaki pa sa kanya, diba? So hanggang doon na lang muna yung video ko, guys, ha? Kakain muna ako. Kita-kita na lang tayo ulit sa next video ko. Kunti lang naman nag-watch ng video ko, pero sige lang, libangan lang naman to. Parang kung sa ano pa, remembrance ba? Memories natin to kapag after 5 years, after 10 years, makikita pa rin natin itong video. Ganito pala dati, ganyan. So, okay. God bless.